Alexa's POV. Kinabukasan maaga kong bumangon para makapag-asikaso at pumunta sa mansyon. Magaan ang aking pakiramdam dahil sa nangyari kahapon. Ang sarap din ng cake na binigay ng boss ko. Tuwang-tuwa ang bunso kong kapatid dahil ngayon lang kami nakatikim ng mamahali na cake at sobrang sarap pa. May tira pa nga at nilagyan nila sa mama sa ref para may panghimagas daw sila. Nakakatuwa at ang sarap sa pakiramdam kapag nakakita mong masaya ang pamilya mo. Nakakaganado magtrabaho lalo. Nakangiti ako nagtungo sa mansyon at katulad kahapon, naabutan ko si Lolo sa dining area habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning, Lolo. Masayang bati ko rito. Binaba naman itong hawak na dyaryo at nakangiti akong binalingan. Good morning, Iha. Mukhang magandang gising mo May nangyari ba? Lumawak ang ngiti ko bago lumapit kay Lolo. Opo, Lo. Meron. Mahina akong sabi. Talaga? Ano naman yon, Iha? Pwede bang malaman ni Lolo? Nakangiting tanong nito. Lolo, tama po kayo. Nagsorry nga po sa akin kahapon si Sir Jovan. Mahina ako ulit sabi. Nanlaki naman ang mga mata na matanda at di makapaniwalang tumingin sa akin. Talaga, Iha? Nagsorry sa iyong apo ko? Tumango ako. Opo, Lo. Pinuntahan niya po ako kahapon sa bahay tapos niyaya makipag-usap at ayun nga po, nagsorry siya. May dala-dala pa nga pong cake si Sir eh. Nakangiti ito habang nagkukwento. May dalang cake? Binigyan ka niya ng cake? Hindi makapaniwalang tanong ulit ni Lolo. Yes, Lolo. Hindi lang po yun. Pumayag na po siya na maging personal niya akong katulong. Sa katunayan nga po, nagsabi pa nga siya na ang gusto niyang breakfast ngayon at pinapahatid po niya sa akin sa kwarto niya. Magiliw kong kwento kay Lolo. Ilang segundo ito nakatulala sa akin hanggang sa ngumiti siya ng malapad. Sabi ko na ikaw lang talaga makakapagpaamo sa apo ko. Hala, siya sige, mamaya na tayo mag-usap. Gawin mo muna ang kanyang breakfast at baka magalit pa yon. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan. Ngumiti naman ako bago tumango. Sige po, Lolo. Asikasuhin ko muna ang pagkain ni Sir, baka nga po magalit kapag hindi ako sumunod sa oras na sinabi niya. Oo, ayaw na ayaw pa naman na naghihintay at nalilate. Sige na. Sige po, Lo. Punta muna po ako sa kusina. Bahagya akong yumuko bilang pagpapaalam kay Lolo bago tumalikod at nagtungo sa kusina. Hinanda akong lahat ng kakailanganin ko bago ako nag-umpisa na batihin ng itlog. Buti na lang madali lang pinapaluto sa akin ng boss ko, kaya hindi ako matatagalan. Kalahating oras na nagdaan nang matapos ko ng inihanda kong pagkain. Nilutuan ko na rin si Lolo ng kanyang almusal at ipinadala sa isang katulong. Nang malagay na sa tray ang niluto ko, nagpasama ako sa isang katulong para dalhin ng isa pang tray kung nasa ng tubig at kape. Kailangan ko rin ng katulong para may kakatok mamaya kapag nasa labas na ako ng kwarto ni Sir Jovan. Tumigil kami sa tapat ng pinto ng kwarto ng boss ko. Ling, katok ka na. Mahina akong turan sa aking kasama. Tumango lamang siya at nawakan ng isang kamay ang tray at kumatok ng 3 beses. Come in! Sagot ng boss ko kaya't sinenyasan ko siya. Siling, nabuksan ang pinto at nauna na akong pumasok. Yeah, I'll be there. May dadaanan lang ko sa kumpanya tapos diretso na ako dyan. Dinig naming sambit ng aking boss pagkapasok namin sa loob. Good morning, sir. Eto na po ang breakfast ninyo. Magalang kong sabi na siyang kinatingin niya sa gawin namin. Nakaupo ito sa table malapit sa bintana habang nakarap sa kanyang laptop at may kausap. Pakilagay dito. Utos ito at sabay balik ng atensyon sa kanyang laptop. Agad naman kaming lumapit sa kinaroroonan nito. Maingat kong nilapag ang pagkain sa lamesa tapos kinuha ang hawak ni Ling. Tinanguan ko naman siya at mahinang nagpasalamat. Lumabas din naman kagad ito ng kwarto. Naiwan naman ako at inayos ang lamesa. Kinuha ko ang tray at nilagay sa kabilang side. Kumain na kayo, sir, habang mainit pa po ang pagkain. Magalang kong sabi bago yumuko at umatras. Wow, wow! Who's that, dude? May babae kang kasama sa kwarto mo? Narinig kong sambit ng kausap ng aking boss sa laptop. Wala pala siyang suot na earphone. Isang himala. Walang nakakapasok na babae sa kwarto mo, King. Maganda ba? Iharap mo nga yung laptop sa kanya? Patingin? Tumalikod na lang ako para ayusin ang kama. Ayoko marinig ang pinag-uusapan nila. Baka sabihin pa ng boss ko, chismosa ako at magalit na naman sa akin. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan, King. Gusto namin makita yung babaeng kasama mo. Shut up, both of you. Kalalaki yung taong chismosa ninyo? Iritado ang sagot ng boss ko sa kausap. Kahit abala ako sa paglilipit ng kama nito, dinig na dinig ko pa rin ang mga boses nila dahil sa katahimikan ng kwarto. Lo, chismoso agad? Di ba pwede curious lang, King? Dali na, patingin. Saka ano pa lang ginagawa niyo dyan sa kwarto mo? It's none of your business, Ventura. Intindihin niyo na lang pinapagawa ko sa inyo. Damot mo, King. Titingnan lang.
Napakistot ako na marinig ang malakas na pagsara ng laptop. Napalingon tuloy ako sa kanya. Napakadaldal talaga. Iritadong sabit niya bago binilingan ng kanyang kape at humigop doon. Nakatitig lang naman ako sa kanya, tinihintay ang magiging reaksyon nito. Napatigil siya. Bahagyang lumaki ang mga mata at napatingin sa kape. Napaiwas ako ng tingin nang lumingon siya sa gawi ko. You made this coffee? Seryoso niyang tanong. Mabilis naman akong tumango at sumagot. Yes sir. Bakit po? Hindi niyo po ba nagustuhan? Ipagtitimpla ko na lang po ulit kayo. Agaran kong sabi. Baka bigla na naman na maging dragon eh. No. Tinanong ko lang dahil gusto ko ang timpla ng kape. From now on, ikaw na magtitimpla ng kape ko, okay? Lihim naman ako napangiti. Sige po, sir. Buti naman nagustuhan niyang ginawa kong kape. Actually, hindi ko ginamit yung coffee maker sa kusina dahil hindi ako marunong gumamit. Buti na lang may kape ako nakita sa cabinet at yun ang ginawa ko. Mas sanay kasi ako sa ganong klase ng kape, yung tinitimpla. Pinagpatuloy ko lang paglilinis ng kwarto. Di naman ako pinigilan ng boss ko, ibig sabihin ayos lang dito. Mas okay na matapos ko agad ang gagawin ko dito sa kanyang kwarto para makatulog din ako mamaya sa ibang gawaing bahay. Tumayo ito nang matapos kumain kaya mabilis ako naglakad sa lamesa na ginamit niya para ligpitin ang pinagkainan niya. Sakto naman tumunog ang cellphone nito at dali-daling sinagot ang tawag. Yes, Butler Chua? Bakit napatawag ka? Did something happen? Grabe talagang boses ng boss niya. Nakakatakot at seryoso. Laging may otoridad kung magsalita. What? What happened to that Brad kid? Napaigtad ako sa gulat dahil sa pagsigaw niya. Napalingon ako dito at kitang-kita ang pag-aalala sa gwapo nitong mukha. Sino kayang tinutukoy niya? Sino yung Brad kid? Buisit? Bakit di kayo nagsabi na uuwi na pala kayo dito sa Pinas? Tapos ngayon tatawagan mo ako Butler Chua? Nasa kondo ko kayo at inaapoy na nagtatambatang spoiled brat na yan? Ano bang nangyayari? Tinawagan mo na ba si Doc Ortega? Napangawi na lang ako sa sunod-sunod na sinasabi ng boss ko. Nakakatakot talaga siya kapag nagagalit. Sa susunod, Butler Chua, huwag kang makikinig sa batang yan. Dapat dito na kayo dumiretso sa mansyon. Ano? Sige, sige. Pupunta na ako dyan. Bantayin mong maigi baka may mangyaring masama sa kanya. Ako lang bahala. Sige, bye. Mabilis ko namang inalis ang tingin sa kanya. Binalik ang atensyon sa aking ginagawa. Baka ako pa mapagbunto ng galit eh. Mahirap na. Alexa? Agad naman ako napalingon sa kanya nang mahinahon niyang tawagin ang pangalan ko. Napaayos ako ng tayo. Yes, sir? Do you know how to take care of a sick child? Seryosong tanong niya. Mabilis naman akong tumango. Dati tuwing may sakit ang bunso kong kapatid, ako lagi nag-aalaga dito. Good! You will come with me. Get ready. I'll just take a shower and then we will leave. Tumalikod na agad to at tumungo sa kanyang closet. Kahit nalilito, sinunod kong utos niya. Binuhat ko ang tray at mabilis na lumabas ng kwarto para makapag-ayos na rin ang sarili. Nalilito man ako pero mukhang importante ang nangyayari. Kung sino man ang sinasabi niyang bata, mukhang kailangan nito ng tulong o mag-aalaga dito. Lalo pa nga't sinabi ni boss na spoiled ang bata. Tahimik lang ako habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse ni Sir Jovan. Pupunta kami ngayon sa Venice Luxury Condominium. Alexa? Biglang tawag ng boss ko sa aking pangalan, kaya mabilis akong bumaling sa kanya. Bakit, sir? Are you sure you know how to take care of a sick child? Mahinahon niyang tanong. Sumulyap pa siya sa akin sandali bago binilik ang atensyon sa unahan. Oo naman, sir. Ang kapatid kong bunso kapag nagkakasakit yun, ako nag-aalaga. Good. Ikaw nang bahala sa kapatid ko. Sinabi sa akin ni Butler Chua na ayaw daw nitong kumain at uminom ng gamot. May sakit na nga, spoiled brat pa rin. Sana magawan mo ng paraan na makakain siya kahit konti at makainom ng gamot. Kapatid? May kapatid pala siya? Biglang sumagi sa isip ko yung batang babae na nasa malaking picture frame. Yung batang babae na mukhang manika. Kahit nag-aalinlangan akong tanongin siya, naglakas daob ako. Yung sinasabi mo bang kapatid, sir? Yung batang mukhang manika? Yung kasama niyo sa picture ni Lolo? Yeah. Her name is Elizabeth. That kid is a spoiled brat. Gusto lagi mag-travel kaya wala lagi sa mansyon. Laglag pa nga naman ako sa sinabi niya. Travel? Ang batang yun, saan na nakakapunta na ibang bansa? Wow! Ilang taon na ba sir ang kapatid mo? Mausisa akong tanong. 7 years old, turning 8 next month. Mas lalo na naglag ang pangako sa nalaman. Ganong edad nakarating na kung saan-saan sa bansa? Ibang klase talaga kapag mayaman. Hindi problema ang pera pero in fairness ha, good mood ang boss ko. Sinasagot ng maayos sa mga tanong ko at nahalata kung puro Tagalog siya ngayon magsalita. Tumango naman ako kahit tawindang sa lalaman.
Yun ang huli namin pinag-usapan. Naging tahimik na ulit kami sa biyahe. Mukhang mapapasubo ko sa isang batang spoiled. Sana magawa ko ng maayos ang iniuutos ng aking boss. Nakarating kami sa building kung saan ang condo ni Sir. Labas pa lang masasabi mo na agad ang karangyaan. Pang mayayaman lang talaga ang pwede magstay sa lugar na ito. Halatang halata naman kasi sa itsura pa lang. Let's go! Mabilis naman akong sumunod sa kanya at sumakay kami sa elevator. Tahimik lang naman ako habang nakatingin sa aking unahan. Wala kaming kibuan ng boss ko hanggang sa lumabas kami ng elevator. At tinungo ang unit niya. Namamangha naman ako na makita ang itsura ng lock ng pinto. May pa-passcode or pwede ring swipe card na lang tapos mabubuksan na. Grabe, parang sa teleserye ko lang nakikita ang gantong lock sa pinto. Follow me. Sambit ito na mabuksan na ang pinto. Sumunod naman agad ako sa kanya papasok sa loob. Pagpasok pa lang manghang-mangha na ako habang nililibot ang tingin sa paligid. Grabe, napakalawak ng unit niya. Mas malaki pa nga ata ito kaysa doon sa bahay na tinutuloy namin sa mansyon eh. Butler Chua, House Aliza. Napatigil ako sa paglalakad dahil tumigil din ang boss ko. Sinilip ko naman yung tinawag niyang Butler Chua. Wow, akala ko naman matanda na yung butler na sinasabi ni Sir. Hindi pala eh, parang nasa 30s lang to. Ganun pa rin po, Sir. Nagmamatigas pa rin po si Lady Elizabeth. Ayaw pa rin po niyang kainin at inumin ng gamot. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga ng lalaking nasa harap ko bago humakbang at binuksan ang pinto sa aming gilid. Pumasok siya sa loob kaya't sumunod din ako, pero bago yun yumuko muna ako ng bahagya kay Butler Chua at ngumiti, tapos ay pumasok na ako sa loob. Tumigil kami sa kalagitnaan ng kwarto. Bumaling sa akin ang boss ko. Seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Ikaw nang bahala sa kanya, Alexa. Subukan mong pakainin siya at painumin ng gamot. Sige na, lumapit ka na sa kanya. Dito lang ako, hihintayin kita. Tapos sumandal na siya sa gilid ng pinto. Huminga muna ako ng malalim bago lumapit sa kapatid ng boss ko. Kinakabahan ako sa totoo lang, pero kailangan kong gawin ang maayos ang iniutos si Sir Jovan sa akin. Nang tumigil ako sa gilid ng kama ng bata, napatrila ako saglit. Hindi ko alam kung tulog ba ito o nakapikit lang, pero hindi yun ang dahilan ng pagkakatulala ko. Kung sa litrato ang ganda-ganda na nito, mas maganda't mukha pala itong manika sa personal. Namumula ang pisngi nito dahil siguro sa lignat. Yumuko ako para salatin ang noo at leeg niya. Napasinghap ako dahil sobrang init niya. Dahil sa aking ginawa unti-unti, iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Noong una malamlam pa ito pero nang hindi niya ako makilala, biglang tumalim ang mga mata nito. Who are you, bitch? Anong ginagawa mo dito, ha? Napangawi ako. Kahit sakit, may sakit pa rin ang bata. Saka ako magsalita, hindi mo iisipin na 7 years old na. Ngumiti naman ako. Hi, ganda. Malambing kumbati sa kanya pero tinarayan lang niya ako. Alam kong maganda ako. Hindi mo na kailangan sabihin. Kahit nauutal pa, nagawa pa rin niya ako sungitan. Napailing na lamang ako. Magkapatid nga sila ng boss ko. Parehas na parehas ng ugali. Bumuntong hininga ako at ngumiti ulit. Okay, sorry Aliza. Bakit alam mo ang pangalan ko? Tsaka sino may sabi sa'yong tawagin mo akong Aliza, ha? Hindi kita kilala, di tayo close para tawagin mo ako sa pangalan ko. Napatigalgal ako. May sakit ba talaga ang batang kaharap ko? Tsaka bata ba talaga to? Napasilap ako kay Sir Jovan na ngayon, nakahalokip-kip habang nakapikit ang mga mata, pero ang kilay ay salubong. Mukhang hindi nito nagugustuhan ng naririnig. Naku, baka patulan niyang kapatid niya kapag hindi pa ito tumigil. Parehas sa parehas pa naman sila ng ugali. I knew it. Biglang sumit ni Aliza kaya napabalik ang tingin ko sa kanya. Ngayon nakasimangot ay itong nakatingin sa gawin ng kuya niya. Dinala ka ng kuya ko dito para pakainit pa inumin ako ng gamot, no? Matara niyang sabi bago umirap. Yes, baby girl. Hindi kasi alam ng kuya mo paano mag-alaga na may sakit. Kaya ako na lang. Kain ka na para makainom ka ng gamot. Sobrang taas ng lagnat mo. Kapag di ka pa nakainom ng gamot mo, pwedeng mag-convulsion ka na. Pwedeng mapunta sa peligro ang buhay mo kapag nagkataon. Gusto mo ba mangyari yon? Bigla naman siyang humarap sa akin. Halata sa mukha nitong takot. Is that true? Pwede kong ikamatay ang lagnat na to. Tumango ako. No, I don't want to die yet. Grandpa will be sad. I don't want him to worry. He is old. Naging malumanin ng boses niya. Napangiti naman ako. Mukhang mahal na mahal ang batang ito ang kanyang lolo. Kung ganon, kumain ka na at uminom ng gamot para bumaba ng lagnat mo. Malamig kong sabi bago siya inalalayang umupo. Di naman na siya umangal at sumunod na lamang. Inabot ko ng mangkok na nasa gilid at may laman iyong soup. Mainit pa, mukhang bagong luto lang. Hinipan ko munang sinandok kong soup sa kutsara.
bago nilapit sa kanyang bibig. Di naman siya naging masama. Nakaani masubo lang siya ng soup tapos umayaw na. Wala raw siyang malasahan at nasusuka na daw siya. Hindi ko naman pinilit dahil kapag may sakit naman talaga ang isang tao, ang hirap talagang pakainin dahil walang gana at walang panlasa. Natapos yung kumain, pinainom ko lang siya ng gamot, tapos pahinga ulit at binilutan ng comforter. Tumayo ako para patay ng aircon, para mabilis mapagpawisan ng bata at bumaba ang lagnat nito. Napansin kong nakasunod lang ng tingin sa akin ang boss ko. Hindi ko siya pinansin na nabala ako sa pag-aasikasa sa kapatid niya. Pumasok ako ng CR para tingnan kung may malalagyan ba ako ng tubig. Napangiti ako nang may makitang maliit na palanggana. Kinuha ko yon at nilagyan ng tubig. Binasa ko rin ako kung maliit na towel sa damitan ni Alisa. Lumabas ako ng banyo, nilapag sa bedside table ang maliit na palanggana. Hinayaan ko munang mapagpawisan ng lubos ang bata bago ko siya pinunasan at maginhawaan na. Makalipas ng isang oras, kinapa ko ang noo at leeg ni Alisa. Napangiti ako nang bumaba ng lagnat nito. Pawis na rin kaya muli akong tumayo para ikuha siya ng panibagong damit. Napalitan ko siya siguradong basang-basa ng likod nito dahil sa pawis. Baka magkaroon pa ng ubo kapag natuyuan. Pagkalapit ko ulit, inilis kong comforter. Bahagya siyang tinapik sa balikat. Ganda, papalitan kita ng damit ha? Pawis ka na kasi baka magkaubo ka na naman kapag natuyuan ka ng pawis. Pupunasan na rin kita para guminhawang pakiramdam mo. Hindi naman siya umimik. Tumango lang ito, tiniyaan ako sa aking ginagawa. Pinunasan ko muna ang kanyang mukha, braso, kamay, hita at paa. Tapos ay masuyo na inangat ang likod para mapunasan ko ng tuyong bimpo ang kanyang likod. Binihisan ko rin sagad tapos pinagpahinga na. Makalipas ng ilang minuto, malalim ang paghinga niya. Hudyat na nakatulog na ito kaagad. Napangiti naman ako. Nilinis ko muna ang lahat ng kalat. Binalik sa banyo ang ginamit kong planggana. Sinampay ang bimpo. Sinilansan ang pinagkainan ni Alisa na at nilagay sa labahan ng damit niyang pinaghubaran. Bago ko lumapit sa aking boss na kanina pa nakamasid sa lahat ng kilos ko. Sir, bumaba na po ang lagnat ni Alisa. Pahinga na lang po ang kailangan niya. Magalang kong sabi nang makalapit dito. Tubango lang naman siya bago umayos ang tayo at naglakad patungo sa kanyang kapatid. Nakasunod lang naman ako ng tingin sa kanya. Tumigil siya sa gilid ng kama, tinignan ng kapatid. Tapos bahagyang yumuko para hawin ang buhok na nakatabing sa mukha ng bata. Napangiti naman ako habang nakamasid. Kahit hindi pinapakita ng boss ko ang tunay niyang nararamdaman sa kapatid, alam kong kanina pa ito naglaalala sa lagay ng kapatid. Hindi lang siya showy na tao. Ilang sandali pa yumuko si Sir Jovan. Ginawa rin ng halik sa noong kapatid bago pumihit patalikod. Sakto nagtagpo ang tingin naming dalawa. Mabilis kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Ewan ba, hindi ko kayang tagalan ng mga titig niya. Napansin ko na lang naglalakad sa tumigil sa tapat ko. Let's go outside. Hayaan na muna natin makapagpahinga ang kapatid ko. Tumango naman ako. Naglakad na siya patungo sa pinto at binuksan iyon ng malaki. Labas na. Hindi natin isasara ang pinto para marinig natin kung may kailangan ba si Alisa. Tumango ako bago na unang lumabas at nakasunod siya sa akin. Dumiretso ako sa sala. Naabutan namin doon si Butler Chua na nakatayo. Nang mapansin niya kami, bahagya siyang yumuko at nagsalita. Master, the food is ready. Thanks, Butler Chua. You're welcome, Master. Grabe, iba talaga kapag mayaman. Napatingin naman ako kay Sir Jovan na lagpasan niya ako at bahagyang lumingon sa akin habang nakapamulsa. Come on, Alexa, sabayan mo akong kumain. Nagulat naman ako. Hindi ko inaasahan na yayayain ako ng boss kong kumain. What? Alam ko gutom ka na. Isang oras mahigit mo ring inaasikaso ang kapatid ko. Tara na, nagugutom na ako. Sabay talikod nito at nauna nang maglakad. Natulala muna ako na ilang segundo bago nagmamadali na sumunod sa kanya. Pagkarating sa dining, napatingin ako sa 3 putahe na ulam na nakahain sa hapag. Bigla ako natakam at nagutom. Sit down. Utos ng boss ko kaya sinunod ko naman kaagad. Gutom ako pero sa presensya ng kaharap ko, hindi ko alam kung makakain ba ako ng maayos. Ngayon lang kami magkakasabay kumain. Nahihiyang kumuha ko ng kanin at ulang. Tapos tahimik na kumain. Kaloka naman. Ang awkward naman ng hangin dito sa dining. Pati pagmuya ako at paglunok, pahirapan at ingat na ingat. Iba pala kapag kasabi mong kumain ng amo mong alam mong ugali. Anyway, Alexa, nagangat ako ng tingin kay Sir Jovan. Mamaya kapag nagising si Alisa, iuwi natin siya sa mansyon. Gusto ko ikaw mag-alaga sa kanya habang may sakit siya. Ayos lang ba sa'yo? Mabilis naman akong tumango. Okay lang po sir, wala pong problema. Good.
Base sa nakita ko kanina, sa'yo lang sumusunod ang kapatid ko. Halos lahat sinubukan na siyang kumbinsin na kumain at uminom ng gamot pero ayaw pa rin. Kaya sa ngayon, sa'yo ko muna siya pagkakatiwala. Seryosong sambit nito. Buti nga sumunod sa akin ng batang yun eh. Kung hindi baka tinakbo na namin siya sa ospital dahil sa taas ng lagnat niya. Sige po sir, ako na pong bahala kay Ganda. Pasalamat na rin po tayo at sumunod siya kanina, kung hindi po, baka nasugod natin siya sa ospital. Sobrang taas po ng lagnat niya eh. Yeah, I know. That's why I wanted to sa... Hindi na ito lang sinasabi nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Napatiimbag ang to bago dinukot ang phone sa kanyang bulsa at paangil na sanagot ang tawag. Ni-loudspeaker rin to at binabasa la mesa. What? What do you need? Do you know I'm eating right now? Hello then, King. Ang gandang bungad naman. What do you need, Ventura? Siguraduhin mo lang na importante ang sasabihin mo, kung hindi, malalagot ka sa akin. Istorbo ka sa pagkain ko. Malamig na tura ni Sir. Tahimik lang naman akong kumain at tiniyaan siyang makipag-usap sa kung sino man tumawag sa kanya. Magandang umiwas at baka sa akin pababunto ang inis niya eh. Nakakatakot pa naman siya kapag galit o naiinis. Sorry na, kamahalan. Gusto ko lang ibalita sa iyo na meron na kaming lead sa iniutos mo and he's back. Kailangan natin ng plano dahil bumalik na siya. So kaya ako tumawag dahil pupunta kami bukas ng umaga sa mansyon nyo para mapag-usapan ng tungkol sa bagay na to. Alam naman namin hindi ka pwedeng pumunta sa headquarters eh. Kaya kami nilang pupunta sa mansyon niyo at para makilala din namin yung babaeng. Is that all? Bakit ang hiling mong puto ng sasabihan, King? Panira ka naman eh. Oo, yun lang naman. Kita-kits bukas. Okay, bye. Iritadong binaba nito ang tawag bago pinagpatuloy ang pagkain. Grabe talaga. Di na kami muling nag-usap na dalawa. Tuluyan na nga nainis ang aking boss. Sino kaya yung tumawag? Bakit kaya King ang tawag nila kay Sir Jovan? Tsaka sa mga narinig ko mukhang may importante silang gagawin. Baka tungkol sa business. Tahimik na lang akong kumain at taniyaan ang presensya ng boss ko sa aking harap kahit nakakailang. Mandang hapon, nang magdesisyon si Sir Jovan, umuwi kami sa mansyon. Buti na lang wala nang lagnat si Aliza. Yun na nga lang ayaw nitong magpabuhat sa kuya niya o kay Butler Chua. Wala ako nagawa. Sa akin to nagpapakalong. Mukhang malayo talagang loob ng bata sa kuya niya. Are you okay? Kaya mo pa ba? Biglang tanong ni Sir Jovan sa aking tabi. Nasa loob kami ng elevator at buhat-buhat ko si Aliza. Nakapatong ang kanyang pisngi sa aking balikat habang sa aking leg nakaharap ang mukha nito. Sa totoo lang, sobrang bigat niya. Ang laking bulas ng batang to at magwawalong taong gulang na eh. Pero wala naman ako magagawa. Ako ang gusto niyang bumuhat sa kanya. Kaya kahit masakit na sa balakang ko, tinitiis ko. Yes sir, kaya pa naman po. Nakangiti kong sabi bago inayos ang pagkakabuhat sa bata. Narinig ko pang buntong hininga nito. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang para ako na magbubuhat sa kanya. Seryosong sabi nito. Sige po. Yun lang ang sinabi ko pero wala akong balak na ibigay sa kanya ang kapatid. Baka tuyuin lang to, sungita na naman ako. Nakahinga lang ako ng maluwag na makapasok na kami sa kotse. Pinili ng bata na mahiga at gawing una ng binti ko. Wala tuloy ibang choice ang aking boss kundi maupo sa passenger seat. Tahimik lang naman ako nakatingin sa labas ng bintana habang magaang hinahaplos ang buhok ni Aliza. Malalim ang tulog nito. Nababawi ang lakas. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nakarating na rin kami sa mansyon. Sa main door lamang, nakaabang na agad si Lolo na halatang nag-aalala para sa apo. Katabi si Kuya Diego na ganoon din nag-aalala para kay Aliza. Marahan kong tinapik-tapik ang balikat ng bata at malambing na bumulong ng pumarada ang kotse sa tapat ni Lola Ganda. Gising ka na, nandito na tayo sa mansyon. Pupungas-pungas naman tong naupo bago tumingin sa paligid. Bumukas ang pinto sa silid niya. Bumungad naman sa amin ang seryosong mukha ng kanyang kuya. Yumuko ito at inalay na makababa ang kapatid. Walang nagawa si Aliza dahil naging mabilis ang kilos ng kanyang kuya. Yumuko ito at inalay na makababa. Bumaba rin ako agad at sumunod sa magkapatid. Nasa likod lang ako habang inaalalay ni Sir ang nakababatang kapatid. Sinalubong naman kami ni Lolo. Apo, kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng matanda. I'm fine, Grandpa. Mahinang sagot naman ito. Buti naman kung ganun. Sobrang nag-alala si Lolo nang sabihin sa akin ni Butler Chua na ang taas daw na nagdat mo. Buti na lang nawala na. O siya, tara na sa loob para makapagpahinga ka. Jovan, ihatid mo ang kapatid mo sa kwarto niya. Mamaya pupuntahan ko na lang siya sa kwarto niya. Sa ngayon, kailangan mo na niya magpahinga para makabawi ng lakas. Sumunod naman si Jovan. Inalalay ng kapatid na makapasok sa loob. Buti na lang hindi na umangal pa ang batang maliit.
Nakasunod lang kami ng tingin sa mga ito. Nang akma ako ng susundan ng magkapatid, bigla naman ako nilingon ni Lolo. Malawak ang ngiti nito sa labi. Iha, Butler Chua told me that you took care of Elizabeth. Thank you so much, Iha. My granddaughter is too elusive. Hindi talaga ako nagkamali sa iyo. Unti-unti mo na napapaamo si Jovan. Ngayon, si Aliza naman. Thank you, Iha. Taos pusong sambit ni Lolo. Ngumiti naman ako. Wala po yun, Lolo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko na maayos. Ayoko po na ma-disappoint kayo sa akin. Masaya ako nakilala kita. Alam kong ikaw ang magpapabago ng lahat. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Tumango naman ako bago kami sabay na naglakad. Papasok ni Lolo. Inalalayan ko na rin ito sa paglalakad. Kinagabihan, pagpasok ko sa kwarto ni Aliza, naabutan ko siya nakaupo sa kama at yakap-yakap ang isang unan. Ngayon lang ako nakapasok sa kanyang kwarto dahil umuwi ako saglit sa bahay kanina dahil nalaman ko rin nilalagnat si Mia. Inasikasa ko rin muna at binilhan ng gamot. Pasimple kong nilibot ang tingin na kwarto ni Aliza. Punong-puno ito ng libro. Wala man lang ako nakitang laruan or stuffed toys. Pakiramdam mo nga, kwartong kinatatayon ko ngayon ay isa ibang tao. Sa kasing tanda ko na eh. Hindi ito kwarto ng 8 taong gulang. What are you doing here? Oh, let me guess. My kuya or grandpa sent you here to give me my disgusting medicine? Mas sungit niya sabi ni Aliza, kaya napabaling ang tingin ko sa kanya. Ngumiti naman ako kahit sinungitan na naman ako ng mukhang malditang batang ito. Yes, para nga mas gumaling ka na. Ngumiwi siya nang makita sa aking kamay ang gamot niya. Umupo ako sa kama. Nakatitig nga naman sa aking ginagawa ang bata. Binuksan ko ang bote at dahan-dahan nilagyan ng gamot at kutsara, tapos nilapit sa bibig niya ito. Wala naman siya nagawa kundi inumin ng gamot. Napangawi naman ito kaya mabilis kong kinuha ang tubig sa side table at iniabot iyon sa kanya. Ayoko na ulit uminom ng gamot. Nakakadiri ang lasa nila. Sambit nito matapos makainom ng gamot. Kaya dapat iniingatan mo ng sarili mo para hindi ka nagkakasakit at di ka naiinom ng gamot. Yeah, whatever. Sige na, pwede ka nang lumabas. Gusto ko nang matulog. Bumuntong hininga ako. Balik sa pagiging masungit na naman ng bata. Tumayo ako pero bago inayos ko muna ang higa niya at comforter. Nang masigurado kong okay na siya, lumabas na ako ng kwarto. Dahil sa magandang ipinakita ni Alexa, tuloy na kaya niyang makukuha ang loob ni Aliza? Ano kaya ang marinig ni Jovan na magpapalungkot sa puso niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.